Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Dr. Ernesto C. Caberto Jr., EPS Pilipino sa SDO San Pedro City. Ang ating paksang tatalakayin para sa umagang ito ay tungkol sa paglalathala o publikasyon ng pananaliksik. Ano-ano nga ba yung mga inahasahang pagkatuto sa ating palihan? Una, natutukoy ang kahulugan ng paglalathala o publikasyon ng pananaliksik. Ikalawa, naisa-isa ang proseso ng paglalathala ng pananaliksik. Ikatlo, nailalahad ang iba't ibang paraan ng paglalathala o publikasyon ng pananaliksik. Ikaapat, natatalakay ang focus indexing sa paglalathala ng pananaliksik. At ikalima, nakapagbibigay ng uri ng pananaliksik at inirekomendang journal o platform. Mga paksang tatalakayin. Una, kahulugan ng paglalathala o publikasyon ng pananaliksik. Ikalawa ay proseso ng paglalathala ng pananaliksik. Ikatlo ay iba't ibang paraan ng paglalathala o publikasyon ng pananaliksik. Ikaapat ang Scopus indexing sa paglalathala ng pananaliksik. At ikalima, uri ng pananaliksik at ang inirekomendang journal o platform. Kahulugan ng paglalathala ng pananaliksik. Ang paglalathala ng pananaliksik ay ang proseso ng pagpapasailalim ng isinagawang pag-aaral sa pagsusuri, rebisyon, at sa huli ay pagpapalimbag o pagpapalaganap nito sa mga pahayagan, journal o iba pang publikasyon, maaring lokal o international. Ibig sabihin lamang ng paglalathala ng pananaliksik o mismong publikasyon, ito ay may mga prosesong pinagdadaanan. Kailangan ay suriin muna ang iyong saliksik at dadaan sa mga rebisyon at gayon din naman kapag ito ay na-edit na at na-revise, ay ito ay isasagawa na sa pagpapalaganap sa pamamagitan ng pagpapalimbag o publikasyon nito. Pwedeng sa pahayagan, sa journal, o sa iba pang publikasyon, pwedeng lokal dito sa ating bansa o kaya naman ay pang-international. Ang paglalathala ng pananaliksik ay isang mahalagang bahagi ng gawaing akademiko at siyentipiko. Sa pamamagitan nito, naibabahagi ang mga natuklasan ng isang mananaliksik sa mas malawak na madla, kabilang ang mga kapwa mananaliksik, guro, mag-aaral, at iba pang interesadong mambabasa. Ang layunin ng paglalathala ay hindi lamang upang maipamalas ang kaalaman, kundi upang makatulong sa pagpapaunlad ng disiplina o larangang kinabibilangan ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng paglalathala o publikasyon ng pananaliksik, ito ay may malaking bahagi para sa akademiko at siyentipikong gawain ng isang mag-aaral na magtatapos sa kolehiyo, maaring sa masterado o sa doktorado. At sa pamamagitan din nito ay mapapalawak ng mananaliksik ang kanyang sakop sa pamamagitan ng pagbabasa. Siyempre, kapag ito'y nalathala na, pwedeng malathala sa journal o pwede din naman sa pahayagan at mababasa hindi lamang sa lokal o maaring sa ibang bansa o international. Mamaya ay tatalakayin natin ano nga ba yung mga platform na pwedeng gamitin or mga journal na pwede kang sumangguni para sa paglalathala ng pananaliksik. At syempre, may pamamalas mo yung kaalaman mo sa pamamagitan ng pananaliksik sa anumang disiplina o anumang larangang kinabibilangan mo. Ano-ano nga ba ang proseso ng
pagpapalathala ng pananaliksik. Narito yung mga karaniwang hakbang sa proseso ng pagpapalathala ng pananaliksik. Una, paghahanda ng manuskrito. Kailangan na ihanda mo na ang iyong saliksik, kumpleto ang bawat bahagi nito. Ikalawa, ayusin ang pananaliksik ayon sa pamantayang format. Halimbawa ay APA, MLA o Chicago. Yung mga estilo na yan ang dapat nating gamitin at format para sa ating pananaliksik. Ikatlo, siguruhing malinaw, lohikal at kompleto ang mga bahagi. Dapat merong introduksyon, metodolohiya, resulta, talakayan, konklusyon at sanggunian. Ito yung kadalasan na nilalaman ng abstract ng pananaliksik na kung saan naroroon ang introduksyon, metodolohiya, kasama na dyan syempre yung disenyo ng paglalahad o research design, at syempre yung pamamaraan sa pangangalap ng datos o impormasyon sa pananaliksik at yung resulta. Narito na mismo yung lagom ng pag-aaral, yung talakayan mismo o diskusyon, mahalaga rin yung konklusyon, yung mga natuklasan, at sanggunian o referensya. Ikaapat, pagpili ng angkop na journal o pahayagan. Mamaya isa-isahin natin yung uri ng pananaliksik at ano yung maaring irekomendang journal o platform para dito. Ikalima, hanapin ang journal na tumatanggap ng pananaliksik sa iyong larangan. Maaring yung uri ng pananaliksik na yan ay mayroong angkop na maaring journal o platform na maaari mong hanapin o maaari mong mahanap para doon ka mismo maglalathala ng yung pananaliksik sa journal o platform na iyon. Ika-anim, basahin ang submission guidelines ng napiling publikasyon. Ang bawat journal, ang bawat journal o pahayagan ay merong iba't ibang mga pamantayan na dapat sundin, yung kanilang tinatawag na guidelines, yung mga polisiya na dapat mong sundin para mailathala o ma-publish ang iyong research or pananaliksik. Kailangan sundin mo yung kanilang mga pamantayan, yung kanilang standard. Ikapito, pagsusumite ng manuskrito. Kapag lahat ng bahagi ng pananaliksik, yung kinakailangang bahagi nito ay naayos mo na, pwede mo na siyang isubmit yung manuskrito mo. Ikawalo, isumiti ang manuskrito online o sa pamamagitan ng email ayon sa tagubili ng journal. Pwede mo siyang i-submit sa online o kaya naman ay pwede mo siyang i-email. Batay kung ano man yung tagubilin o polisiya ng journal. Ikasyam, kadalasan ay kailangang maglakip ng cover letter. Siyempre, kailangan natin ng letter na nandito yung ano yung intention mo para mailathala ang iyong pananaliksik sa journal. Ano yung intention o ano yung pangangailangan mo sa pagpapalathala ng iyong pananaliksik. Ikasampu, peer review o review ng kapwa dalubhasa. Siyempre, kapag nasubmit mo na yung pananaliksik mo, ito ay sasailalim sa peer review o kaya naman ay ng iyong mga kapwa dalubhasa. Kung halimbawa, ikaw ay dalubhasa sa edukasyon, ikaw ay kumukuha ng EDD or PhD, kailangan duman ito sa peer review ng kapwa mo eksperto o dalubhasa. Ikalabing isa, susuriin ng mga eksperto sa larangan ng pananaliksik. Siyempre, kapag naipasa mo na yan, na-review na yan, hihimay-himayin yan, susuriin yan yung mga bawat bahagi nito. Ikalabing dalawa, maaaring humiling ng revision, minor o major revision.
Kung sakaling may mga makikitang mga minor revision, kailangan nating sundin, kailangan natin itong i-revise or edit. Kung major revision naman, maaaring meron kang babalikang bahagi ng iyong pananaliksik para ma-revise ito kung ito man ay may mga major revision. Ikalabing-tatlo, pagwawasto at revision. Sa bahaging ito, kailangan na siyang ma-revise or ma-edit. At syempre, ito ay merong itinakdang panahon or petsa ng pagpapasa. Ikalabing-apat, isaayos ang pananaliksik batay sa komento o mungkahi ng mga taga-suri. Mahalaga na kapag meron silang mga suggestion or comment, batay doon sa bawat bahagi, ay may ayos natin ito, masunod natin yung mga mungkahi. Siyempre, sila yung mga taga-suri at sila yung mga eksperto. Ito ay para sa ikabubuti ng inyong pananaliksik para sa pagpapalathala nito sa bawat journal. Ikalabing-lima, isumiti muli ang binagong version. Kinakailangan na kapag ka merong ka nang na-revise or na-edit, kailangan mo nila itong isubmit yung bagong version nito. Ikalabing-anim, pagtanggap at paglalathala. At kapag ka nasunod mo na yung mga dapat baguhin, yung mga dapat i-revise or edit, syempre, ito ay tatanggapin na at ito ay ilalathala na. Ikalabing-pito, kapag tanggap na, ipapadala sa iyo ang gallery proof or final draft para sa layout. Kapag sa ganitong bahagi, kailangan mong sundin, syempre may gallery proof ka na, meron ka ng final draft para sa layout, kailangan mo nang isagawa ito. Kung ano yung makita mo sa final draft, dapat nating sundin yung pinaka-layout. Layout ng iyong sanggunian, maaring nakapaloob dito yung mga sanggunian mo. Isama mo na ito. Ikalabing-walo, pagkatapos ng final approval, ilalathala na ang pananaliksik sa napiling journal. Meron ka ng bibliografiya, may sanggunian ka na. Siyempre, pagkatapos nito, na-aprobahan na ito yung pinaka-final approval or napayagan na, napahintulutan na, ilalathala na ang iyong pananaliksik batay sa napili mong kung anong journal, kung ano ang kabilang ang iyong pananaliksik, kung anong journal o platform. Meron tayong mga halimbawa ng mga lehitimong journal sa Pilipinas. Ito yung Philippine Journal of Science. Ito yung Scientia or the Research Journal of the University of Santo Tomas. Meron tayong Asia Pacific Social Science Review or APSSR. Meron tayong the Asia Pacific Education Researcher o yung tinatawag nating TAPER. Ito yung mga lehitimong journal sa Pilipinas, yung apat na ito. Meron din tayong iba't ibang paraan ng publikasyon o paglalathala ng pananaliksik. Una, paglalathala sa akademikong journal. Isa ito sa pinakakaraniwang paraan ng pagpapalathala ng pananaliksik. Meron tayong mga uri ng journal. Peer-reviewed journal, sinuri ng mga eksperto bago malathala. Meron tayong open access journal. Ito yung malayang na-access ng publiko o online. Meron tayong subscription-based journal, kailangan ng bayad o access sa isang institusyon. Halimbawa dito yung Philippine Journal of Science at International Journal of Humanities and Social Science. Ibig sabihin lamang meron tayong pagpapalathala sa akademikong journal, pwedeng libre, pwedeng may bayad, depende kung ito ay malayang na-access or pwede sa publiko o nasa online. O kaya naman pwedeng sinuri ng kapwa-eksperto.
Ikalawa yung pagpapalathala sa komperensya or conference proceedings. Maaring ilahad ang pananaliksik sa mga seminar, symposium or komperensya at ilathala sa tinatawag na conference proceedings. Nagbibigay ng pagkakataon para sa oral presentation at feedback mula sa kapwa mananaliksik. Madalas ay preliminary findings pa lamang ang inilalahad dito. Halimbawa ay National Research Conference or ASEAN University Network Research Congress. Sa ikalawang paraan, pwede mong pwede mong i-present ang iyong pananaliksik sa mga conference proceeding, sa mga seminar, sa mga pambansang palihan, na kung saan pwede mo siyang ilahad ng pwede siyang naka-tarpaulin o kaya naman pwede mo siyang ilahad oral presentation. Pagkatapos mong mag-present ay may mga katanungan batay sa mga kapwa mananaliksik or sa mga panel ng mga taga-suri sa pananaliksik. Ikatlo, paglalathala sa thesis or dissertasyon. Isinasagawa sa mga paaralan bilang bahagi ng pagtatapos sa isang kurso. Bagamat internal sa institusyon, maaari itong i-archive sa library or i-upload sa digital repositories. Halimbawa nito yung academia.edu, institutional repositories. Halimbawa pa dito yung thesis archive ng mga universidad ng UP, ng De La Salle University, ng UST. Kung ikaw naman ay mag-aaral ng masterado o doktorado, EDD or PhD or MA, MAED or MAT, pwede mong isagawa ito sa paaralang pinag-aaralan mo kapag ikaw ay mag-oral defense na. Pwede itong ma-publish sa inyong journal sa paaralan o universidad na pinag-aaralan mo. O kaya naman pwede itong mailagay through online, yung academia.edu, kaya lang meron tong bayad. Pwede kang kumita sa pamamagitan ng subscription para sa iyong inilathala or nasa online na iyong pananaliksik. Ikaapat, paglalathala sa aklat or kabanata ng aklat. Mas malawak na diskusyon ng pananaliksik, maaring sariling aklat o maging bahagi ng isang edited volume. Halimbawa dito yung research, compendiums, o mga koleksyon ng pananaliksik sa isang disiplina. Maaring isagawa ito, maaring mailathala yung aklat or maaring mailathala lang yung kabanata ng aklat or bahagi ng aklat. Siyempre, kapag nailathala ito, may mga diskusyon ng mga manunuri, ng mga mananaliksik. Gayun din naman, maaring maging bahagi ito ng volume. Kung halimbawa, sa paaralang pinag-aaralan mo o anumang pamantasan o universidad ay meron silang journal para sa mga research, pwede maging bahagi yon batay sa edited volume nito. Ikalima yung paglalathala sa online platforms at repositories. Madaling ma-access at maibahagi online, hindi lahat ay peer-reviewed, kaya dapat i-verify ang kredibilidad. Ibig sabihin lamang, yung mga nasa online platforms, meron kasi na hindi siya na-review or peer-review. Pero may mga bahagi rin naman sa mga online platforms tulad ng Google Scholar. Ayan, kadalasan maraming mga mananaliksik ang kumukuha ng related literature sa Google Scholar. Gayun din naman, dapat ma-verify din yung kredibilidad ng online platforms kasi may mga pagkakataon na kapag hindi ito na-review, ibig sabihin hindi nasuri, yung kredibilidad nito nababawasan. Kaya halimbawa ng mga online platforms, yung Google Scholar, academia.edu, ResearchGate,
Philippine e-journals. Ito yung apat na kilala sa Pilipinas na mga online platforms na maaari nating sabihing lehitimo o may kredibilidad. Ika-anim, yung paglalathala sa dyaryo, magazine, or blog. Popular na anyo ng paglalathala para sa mas malawak na mambabasa, lalo na kung layunin ay public awareness or advocacy. Halimbawa, opinion or feature section ng mga pahayagan, Philippine Daily Inquirer, etc. Kung halimbawa naman gusto mong ilathala sa journal ang iyong paglalathala ng pananaliksik sa dyaryo o pahayagan, magazine, or blog, pwede naman. Kaya lang siguraduhin or tiyakin natin na bago ito malathala ay nasuri ito na review. Pwedeng itong i-feature sa mga feature section sa bahagi ng latalain ng pahayagan. O kaya naman ay pwede rin siya sa Philippine Daily Inquirer at iba pa. Ang mas mahalaga na kaya mo gustong ilathala sa pahayagan or magazine or blog kasi meron kang gustong ipabatid, ipaalam sa publiko or public awareness advocacy. Ikapito yung paglalathala sa patents at copyright registration para sa mga pananaliksik na may mga aplikasyong technical or produkto gaya ng invention, disenyo, or software sinasa ilalim sa Intellectual Property Office or IIPO. Halimbawa na lamang na meron kang app sa Turnitin para makasiguro na hanggang 20% lang ang AI at SI o Similarity Index. Kailangan hindi ito lalagpas ng 20%, pwede mo siyang isalang yung iyong pananaliksik, yung iyong abstract ng pananaliksik para masiguro natin na ito ay valid, kailangan hindi ito lalagpas sa 20% sa Turnitin. Okay, paalala, ang pagpili ng paraan ng publikasyon ay nakadepende sa layunin, uri ng pananaliksik at target na mambabasa. Mahalaga ring isaalang-alang ang kalidad ng publikasyon upang matiyak na may kredibilidad at makabuluhan ang kontribusyon sa larangan. Kung pipili tayo ng paraan ng publikasyon, syempre hindi naman tayo pipili ng putyo-putyo. Hindi tayo pipili ng hindi na peer-reviewed bago ito ilathala sa mga journal. Kailangan kapag namili tayo ng anong paraan ng publikasyon or uri ng journal or publikasyon, syempre depende ito kung ano yung pinaka-uri ng pananaliksik at ano yung dapat na i-recommendang journal or maaring platform. Piliin natin yung may kalidad at merong kredibilidad ng mga uri ng publikasyon or platform. Siyempre, kapag ka merong kredibilidad ang napili mo, maaaring sabihin na yung pananaliksik mo ay talagang masabi nating lehitimo na nasuri bago ito mailathala. Ano ba yung tamang paraan sa pagpili ng tamang journal o platform? Una, alamin ang layunin at saklaw ng iyong pananaliksik. Halimbawa, pananaliksik na agham at teknolohiya, pumili ng scientific or technical journals. Pananaliksik sa wika, lipunan, kultura, pumili ng humanities or social science journals. Ito'y isa sa mga tip. Tiyaking tugma ang tema ng journal sa nilalaman ng pananaliksik mo. Kung halimbawa ang iyong pananaliksik ay patungkol sa siyensya, syempre ang pipiliin mo yung scientific or technical journals. Kung ang iyo namang pananaliksik ay ukol sa pangmakatao or agham panlipunan, ang pipiliin mo yung humanities or social science journals.
Ikalawa, suriin kung peer-reviewed ang journal. Ang peer-reviewed journals ay mas kagalang-galang dahil dumadaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto sa larangan. Nagbibigay ito ng kredibilidad at integridad sa iyong pag-aaral. Siyempre, kung pipili din naman tayo sa online platform o kaya kung anong uri ng journal o platform, dapat itong nasuri. Kailangan itong ma-peer-reviewed. Siyempre, isa sa mga tip, iwasan ang predatory journals, mga peking publikasyon na naniningil ng bayad pero walang kalidad na pagsusuri. May mga publikasyon kasi na pumapayag na mailathala ang iyong pananaliksik na hindi ito nasuri o na peer-reviewed. Yung mga tinatawag nating mga putyo-putyo na online journal o online platform, iwasan natin ito. Paano ba natin malalaman kung lehitimo? Siyempre, una, ito ay nakarehistro. At ikalawa, siyempre, ito ay sinuri ng kapwa mananaliksik na talagang may mga nasuri na ng mga talaan ng mga nasuri nilang pananaliksik. Kumaga, hindi sila baguhang online journal or publikasyon. Kailangan ay masabi nating lehitimo kasi nga marami na silang karanasan sa pagsusuri o peer-reviewed. Ikatlo, tiyakin kung local o international ang target na mambabasa. Kung nais mong makuha ang lokal na atensyon, pumili ng lokal na journal o repository. Halimbawa, Philippine e-journals. Kung international ang audience, maghanap ng mga international publication or publications tulad ng Scopus Index or ISI listed journals. Kung tayo ay magpapalathala ng ating pananaliksik sa mga journal o sa mga platform, be sure na kung lokal ito, pumili tayo ng lokal na journal o repository. Halimbawa nga nito yung Philippine e-journals. Kung ito naman na international, kung gusto mong mapalawak yung mga nagbabasa ng iyong abstract ng pananaliksik mo, pwede kang maghanap ng mga international publication tulad ng Scopus Index or ISI listed journals. Ikaapat, isaalang-alang ang uri ng pananaliksik. Basic research or theoretical study, i-target ang journals na tumatanggap ng conceptual o theoretical na pananaliksik. Halimbawa, Philippine Social Science Review. Applied research or developmental study, humanap ng journal na bukas sa practical or interbensyong pananaliksik. Halimbawa ay The Asia Pacific Education Researcher. Ikatlo, case study or lokal na sitwasyon. Mas babagay ito sa lokal na journals or open access community publications. Halimbawa nito ay PUP Research Journal. Ito yung mga uri ng pananaliksik na dapat nating isaalang-alang para sa basic research o theoretical study, para sa applied research or developmental study, case study o lokal na sitwasyon. Ikalima, tignan ang submission guidelines ng journal. May iba't ibang format at estilo ang bawat journal. Halimbawa ay APA, MLA, Chicago, style. Iba-iba rin ang haba ng artikulo, anyo ng abstract, at mga kinakailangang dokumento. Para sa tip, laging basahin ang author guidelines ng journal bago mag-submit or magsumite. Siyempre, kailangan nating basahin yung kanilang submission guidelines. Ano yung mga polisiya, ano yung mga standard, ano yung mga kailangang mga tagubilin na dapat sundin, lalong-lalo na ng author nung
publikasyon o ng online journals. Kailangan nating sundin ito para mailathala ang iyong pananaliksik. Ika-6, alamin kung libre o may bayad ang paglalathala. Open access journals, libre ang access, pero minsan may publication fee. Subscription-based journals, walang bayad sa mananaliksik, pero may bayad sa mambabasa o library. Tip, tignan kung may publication grant ang inyong paaralan para matulungan kang mabayaran ng fees. Halimbawa, kung ikaw naman ay mag-aaral ng masterado o doktorado, pwede mong tanungin ang iyong paaralan, pamantasan man yan o universidad, kung meron silang publication grant na kasama na sa binayaran mo sa graduation fees. At syempre, alamin mo kung libre ito o may bayad. Kung open access journals ba o subscription-based journals. Ikapito, suriin ang impact factor indexing. Mas mataas ang reputasyon ng journal kung ito ay index sa Scopus, pang-international ito, Web of Science, DOAJ, or Google Scholar. May mataas na impact factor, ito yung sukatan ng dami ng pagsipi ng artikulo mula rito. Siyempre, kung mas maraming tumatangkilik dito sa publikasyon o paglalathala, masabing ito ay lehitimo. Lalong-lalo na yung sa index sa Scopus, Web of Science, DOAJ, o kaya ay Google Scholar. Ano nga bang Scopus? Ang Scopus ay isa sa pinakamalaking at pinakakilalang abstracting at indexing database para sa mga peer-reviewed na pananaliksik, partikular sa larangan ng agham, teknolohiya, medisina, panlipunang agham at humanidades. Kung ang isang journal ay index sa Scopus, nangangailangan o nangangahulugang ito ng mas mataas na antas ng kalidad, kredibilidad, at pandaigdigang pagkilala. Kaya mahalaga kapag international journal ay kasama ito sa Scopus or Index Scopus na masabi natin na pinakamalaki at pinakakilala na abstracting at indexing database sa buong mundo. Ilang pangunahing paliwanag kaugnay sa Scopus sa konteksto ng impact factor at indexing. Una, indexing sa Scopus. Ang isang journal na index sa Scopus ay dumaan sa masusing pagsusuri ng content selection and advisory board o yung tinatawag nating CSAB or CASAB ng Scopus. Ang indexing ay nagsisilbing tanda ng reputasyon at kalidad ng journal. Kaya't ang mga mananaliksik ay mas pinipiling ilathala ang kanilang gawa sa mga Scopus Index na journal. Ibig sabihin lamang kapag indexing sa Scopus, ito ay dumaan sa masusi, ito ay dumaan sa mga malaliman na pagsusuri. Yung pinakanilalaman nito, syempre, ito yung masabi nating may reputasyon o lehitimo na may kalidad na journal kapag dumaan ito sa maraming pagsusuri. Ikalawa, yung impact factor versus site score. Ang impact factor or IF ay sukatan ng karaniwang ibinibigay ng Web of Science or Clarivate Analytics at hindi ng Scopus. Sa halip, ang Scopus ay gumagamit ng sarili nitong sukatan na tinatawag na site score. Ito yung pagkakaiba. Sa sukatan ng impact factor, saan galing ang
Web of Science, Clarivate. Para sa paliwanag, sukat kung ilang beses nakisite ang artikulo sa journal sa loob ng 2 taon. Para sa sukatan ng site score, saan galing, Scopus. Para naman sa paliwanag, sukat kung ilang beses nakisite ang lahat ng artikulo sa journal sa loob ng 3 taon. Makikita natin na sa site score ay meron na itong 3 taon na sukatan. Kung ilang beses nakasite ang lahat ng artikulo sa journal. Samantalang sa impact factor ay meron lamang 2 taon na sukat kung ilang beses nakisite ang artikulo sa journal sa loob ng 2 taon. Kaya kung susundin natin ito, mas makakatipid tayo, mas matagal sa site score kesa sa impact factor. Ikatlo, bakit mahalaga ang Scopus indexing sa pananaliksik? Una, prestihiyoso at visibility. Mas maraming mambabasa at tagasuri sa international na komunidad. Ikalawa, kredibilidad sa akademya. Madalas kinikilala sa mga aplikasyon sa trabaho, promotion at graduate studies. Ikaapat, mas mataas na tsansa na masite. Nakatutulong sa academic reputation ng mananaliksik. Ikaapat, grant at funding opportunities. Mas malaki ang posibilidad makakuha ng suporta mula sa mga institusyon kapag ang gawa ay nasa Scopus Index Journal. Mahalaga na nasa Scopus Indexing sa pananaliksik kasi nga prestigious ito at visible, yung credibility nito, syempre mas mataas na tsansa na masite kasi nga mas malawak yung audience, mas kilala, kasi nga dekalidad. At syempre may grant at funding opportunities ito kapag ito ay nabasa na mas marami, maaari kang mabigyan ng pondo para sa pagpapalathala nito. Kung ikaw ay isang mananaliksik na naghahanap kung saan ilalathala ang iyong pananaliksik, Scopus Index Journals ang mainam kung ito'y international. Ito na yung dapat piliin kung ang layunin mo ay international na pagkilala, mataas na visibility at akademikong kredibilidad. Kaya mas dapat nating piliin ang Scopus Index kaysa sa impact factor. Ito yung uri ng pananaliksik sa unang column. Yung ikalawang column ay inirekomendang platform o journal. Para sa uri ng pananaliksik sa edukasyon, nandiyan ang Asia Pacific Education Researcher. Para naman sa agham o teknolohiya, nandiyan ang Philippine Journal of Science. Para naman sa psikolohiya o lipunan, nandiyan ang Philippine Social Science Review. Para naman sa thesis or undergraduate, institutionalized repositories, halimbawa ng De La Salle University, meron din tayong Animo Space, meron tayong UP Diliman Journals online. Para naman sa case studies or local, meron tayong Critic, Ida Lumat, o mga local journal. Para naman sa popular science or advocacy, meron tayong online blogs, news or op-ed sections. Narito yung aking mga sanggunian or bibliografiya para sa mga aklat, Dayag DT and Dungo MC 2019 Academic Writing for Discipline-Based Research Rex Bookstore. Alip E.T. Enriquez, R.S. and Bautista M.F. 2020 Practical na Gabay sa Pananaliksik CNE Publishing. Parel R.U. Edition 1994 Filipino Research Journal Writing Manual
University of the Philippine Press o University of the Philippine Press. Para naman sa mga website at repositories, Commission on Higher Education and the CHED Memorandum Orders, https://ched.gov.ph, Philippine e-journals and the home https www.ejournals.ph, University of the Philippines Diliman and the Journals Online, https://journals.edu.up.edu.ph, Directory of Open Access Journals and the DOAJ, Directory of Open Access Journals, https://www.doaj.org. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating palihan. Bukas na ang ating habag para sa inyong mga katanungan.